Noli Me Tangere, Kabanata 41 hanggang 42. 41. Salasalitaan. Mamamarapati, nararapat o karapat-dapat, nakapangluksa, nakasuot ng itim o damit na nagsisimbolo ng pagluluksa, nagpabilad, nagpatuyo sa ilalim ng araw, ipabatid, ipaalam, pagkayamot, pakiramdam ng inis o pagkainip. Ang dalawang panauhin. Ayaw patulugin ng mga alalahanin si Crisostomo Ibarra dahil sa mga nangyaring kaguluhan. Naisipan niyang gumawa sa laboratorio. Pumasok ang kanyang utusan at sinabing mayroon siyang panauhing mambugkid. Papasukin mo, tugon ni Crisostomo na hindi man lamang umaangat ang mukha. Ang kanyang panauhin ay si Elias. Ipagpaimanin ninyong abalahin ko kayo, anang lalaki. May pakay si Elias sa pagpunta niya kay Crisostomo Ibarra. Una ay upang ipaalam na patungo siyang lalawigan ng Batangas at kung may ipagbibilin si Crisostomo. Ikalaway para ipabatid sa binata na may sakit ang kasintahang si Maria Clara. Nilalagnat po si Maria Clara ngunit hindi naman kalubhaan. Maraming salamat kaibigan. Hinangad ni Crisostomo ang maluwalhating paglalakbay ni Elias. Kung inyong mamarapatin ay nais ko kayong tanungin, maaari ninyong sagutin kung ibig niyo. Paano ninyo napahinto ang kaguluhan sa liwasan? Sinabi ni Elias na kilala niya ang magkapatid na namumuno sa panggugulo. Ang mga ito ay ang mga magkapatid na ang ama ay napatay sa palo ng mga gwardyang sibil. Minsan ko nang nailigtas ang buhay nilang magkapatid, kaya tumanaw sila sa akin ng utang na loob kagabi sa pamamagitan ng pagtugon sa aking kakiusap. Anong nangyari sa magkapatid at bakit mo sila nailigtas? Papatayin din sila ng mga gwardya sibil na pumaslang sa kanilang ama. Wala na si Elias at muling nadama ni Crisostomo ang kulungkutan dahil sa pagkakasakit ni Maria Clara. Ako ang dahilan kaya siya nagkasakit, anas niya. Ilang sandali pa yan pa siya na si Crisostomo na magpalit ng damit at manaog sa bahay. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Kapitan Tiago para dalawin si Maria Clara. Nakasalubong ni Crisostomo sa kalye ay isang maliit na lalaking nakapangluksa at may pilat sa kaliwang pisngi. Ginoong Ibarra, ako po si Lucas, ang kapatid ng lalaking namatay kahapon. Nakikiramay po ako, magalang tugon ni Crisostomo. Gusto ko po sanang malaman kung magkano ang ibabayad ninyo sa akin para sa pagkamatay ng aking kapatid. Ibabayad? Biglang nakadama ng pagkayamot si Crisostomo dahil sa sinabi ng lalaki. Nagmamadali ako, maaari bang balikan nyo na lamang ako para pag-usapan ng bagay na iyan? Sabihin na lamang ninyo kung magkano ang ibabayad ninyo, giit ni Lucas. Hindi nyo ba lubusang naunawaan ang aking sinabi? Wala akong oras na pag-usapan niyang ngayon sapagkat may dadalawin akong may sakit, kaya't bumalik na lamang kayo mamayang hapon. May oras kayo para sa may sakit, ngunit sa isang patay ay wala, dahil ba sa kami mahirap lamang kaya ganito ang inyong pakikitungo sa amin? Mauubos na ang pagtitimpi ni Crisostomo kaya nagpasya siyang talikuran ng lalaki. Sinundan ng masamang tingin ni Lucas si Crisostomo sabay bulong sa sariling, apo ka ngang talaga ng lalaking nagbilad sa init sa aking ama. Pareho ang paaraan ninyo ng pakikitungo. Iisa ang dugong nananalaytay sa inyong mga unang ugat. Ngumiti ang lalaki. Subalit kung mahusay kang magbayad, magiging mabuti tayong magkaibigan. Kabanata 42. Salitaan. Nakatingkayad, nakatayo o naglalakad sa dulo ng paa. Karilitaan. Kalagayan ng matinding kahirapan. Mabuhay. Hindi matatag, madaling matumba o masira. Maalwa. Maginhawa ang pamumuhay. Pulot gata. Pamamasyal o paglalakad na walang tiyak na pupuntahan. Ang mag-asawang De Espadanya. Mamamayani ang kalungkutan sa tahanan ni Kapitan Tiago sapagkat may sakit si Maria Clara. Nagahari ang katahimikan sa buong pamamahay. Nakapinid ang mga bintana, nakatingkayad ang mga tao kung maglakad upang hindi lumikha ng ingay at maaari lamang makapag-usap ng malakas kung nasa kusina. Pinag-uusapan ng magpinsan Tia Isabel at Kapitan Tiago kung alin ang mabuting bigyan ng donasyon sa dalawang krus na mapaghimala. Ang krus sa tunasan na lumaki o ang krus na sa matahong na nagpapawis. Alin ba sa dalawa ang higit na mapaghimala? Mas makabubuti siguro kung pareho natin silang limusan para walang maghihinakit at upang gumaling agad ang karamdaman ni Maria Clara. Naalala ni Kapitan Tiago na kailangang abusin ang silid ni Maria Clara sapagkat darating ang mga magagamot at kasama ang kamag-anak ni Padre Damaso.
Huminto ang isang karwahe sa harapan ng bahay ni Kapitan Tiago at bumaba ang manggagamot na si Dr. Tiburcio de Espadaña kasama ang asawang si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña at isang binatang Kastila na may maalwan at magiliw na mukha, si Alfonso Linares. Agad ipinakilala ni Doña Victorina ang lalaking kasama. Ipinakikilala ko ang aking pinsan, si Don Alfonso de Linares. Siya'y kamag-anak din ni Padre Damaso at tanging kalihim ng mga kagawad sa Espanya. Magalang na lingkod si Alfonso Linares kay Kapitan Tiago. Inaasahan ni Kapitan Tiago ang mga dumating na panauhin, kaya't malugod ang kanyang pagkakap sa mga ito. Sinamahan sila ni Kapitan Tiago sa kani-kanilang mga silid at ibinasunod ang mga bagahe. Si Doña Victorina ay isang ginang na may edad na 45 pero ipinamamalitan niyang siya'y 32 taon gulang pa lamang. Ayon sa kanya, siya'y dalagang ubod ng ganda kaya hindi siya nagpasilo sa mga lalaking Pilipino at ang pinangarap niyang mapangasawa ay isang dayuhan. Pangarap niyang mapabilang sa mataas na antas ng lipunan sa pamamagitan ng pag-aasawa na magbubuhat sa ibang lupain. Ang bitag na inihanda niya ay walang nasilo kaya't umabot sa kaalaman ng marami ang kanilang pangangailangang makapangasawa ng isang dayuhan. Napilitan siyang magpakasal sa isang maralitang Kastila na taga-Espanya at mula sa bayang Extremadura ay dinala siya sa kapalaran ng Pilipinas. Ang Kastilang ito ay si Tiburcio de Espadaña na may 35 taong gulang subalit ang muka ay mas matandang tingnan kaysa kay Doña Victorina na noon ay 40 taon gulang pa lamang. Lulan siya ng Babor, Salvadora at dumanas ng matinding pagkahilo hanggang sa nabalian pa ng paa. Ayaw na niyang bumalik sa Espanya dahil sa takot mahilong muli. Sa paglalakbay kaya ay pinagpa siyang manatili sa Pilipinas. Siya'y opisyal kinto sa aduana, ngunit sa kasawiang palad ay natanggal sa tungkulin na walang maski isang kusing. Sa tulong ng mga kababayang Kastila ay nabuhay siya hanggang payuhan ang mga kababayan na magpanggap bilang doktor sa kabila ng katotohanang hindi siya nakapag-aral. Nagtrabaho lamang siya sa paggamutan ng San Carlos sa Espanya bilang tagapaglinis at tagapag-init ng kung anong bagay at talagang wala siyang alam sa paggagamot. Ayaw niya noong una subalit sa labis na kagipitan ay napilitan siyang magpanggap. Nagpupunta siya sa mga nayon at doon nagagamot sa murang halaga hanggang sa kalaunan ay nagmahal na rin ang kanilang singil upang yumaman. Nakarating sa kaalaman ng Proto-Medicado de Manila ang kanyang ginagawang pagpanggap at siya'y pinalaan na ikukulong ang hindi titigil sa paggagamot. Nalaman ni Don Tiburcio sa isang kaibigan na nangangailangan si Doña Victorina ng mapapangasawa na isang dayuhan. Nakipagkilala siya sa Doña sa pag-asang mahango siya sa karilitaan sakaling pumayag itong magpakasal sa kanya. Sa loob lamang ng 30 minuto ay nagkasundo na silang magpakasal. Nagpunta sila sa Santa Ana para sa kanilang pulot gata. Sumakit ang tiyan ng Donya at dahil sa pag-aalaga at pagmamalasakit ni Tiburcio ay gumaling ito kaagad. Sa ikalawang gabi ay pinatunayan ni Don Tiburcio ang pagiging marangal niyang lalaki at sa ikatlong araw ay kinakitaan na siya ng kalungkutan. Ipinagpagawa siya ng Donya ng pustiso at pinagtahi ng ternong kasuotan upang magmukhang kagalang-galang. Bumili rin siya ng aranya at koromata, ang Donya at matutuling kabayo mula sa Albay at Batangas para sa kanilang mag-asawa. Nagsimulang mag-ilusyon ang Donya bilang isang Orofia sa halip na magpusod ay maalon-along pusod Espanyola ang ginawa sa buhok at nagdamit ng kasuotang Europa. Ipinamalitan niyang siya ay naglilihi at sa ibang bansa siya manganganak upang hindi matawag na isang revolusyonaryo ang anak. Ang kanyang pangalan ay dinagdagan ng D kaya't nakalimbag ang mga tarheta ang Victorina de los Reyes de Espanada bilang pagbibigay ng karangalan. Kabila ng pagpapatingin sa mga manggagamot at hilot sa loob ng 3 buwan, ang inaasahang pagbubuntis ng Donya ay hindi nagkaroon ng katuparan. Hindi siya nagkaanak at bunga ng matinding depresyon ay naibuntot niya
ang ngit-ngit sa asawang si Don Tiburcio. Kahit anong gustong gawin at mangyari ng Donya, isinusunod ito at hindi kinariringan ng reklamo. Ako ang reyna ng tahanan pero walang hari, deklarasyon ng Donya. Sa tuwing nagagalit ang Donya ay tinatanggal niya ang pustiso ng asawa at inahayaang mahumpak ang pisngi ng lalaki sa loob ng ilang araw. Kung minsan ay hindi niya pinapahintulutan lumabas ang bahay si Don Tiburcio. Nagpasya ang Donya na ipakilala ang asawa bilang isang doktor at maglagay ng titulong Dr. M. Medicina e Psicologia. Tumutol si Don Tiburcio sapagkat pamemeke na naman ang gagawing panggagamot, subalit wala itong magawa sa kagustuhan ng asawang Donya. Nagpaukit sa marmol ang Donya ng karatulang may sulat na Dr. de Espadanya, espesyalista en toda klase de enfermedades. Kumuha ng tagapangasiwang Kastila sa kanyang mga ari-arian ang Donya sapagkat hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga Pilipino. Ginastusan niya ang paglalakbay ni Alfonso Linares na kumukuha ng kursong abogasya. Samantala, dumating si Padre Salvi habang nagmemeryenda ang mga panauhin ni Kapitan Tiago. Ipinakilala nila si Linares sa kura. Pinintasan ni Doña Victorina ang mga tagalalawigan at pinangalandakan na kaibigan nila ang alkalde at iba pang nasa mataas na poder sa estado. Namangha ang Donya nang sinabi ni Kapitan Tiago na dadalaw lamang ang kapitan. Diyan nga po siya nakaupo sa inuupuan ninyo ngayon. Di yata't narinig mo iyon, Alfonso? Ang Kapitan General ay nagpunta dito. Sinabi ko naman sa iyo na ang bahay na aking pinupuntahan ay hindi basta bahay ng isang Indiyo. Kung sa bagay, Kapitan Tiago, ang aking pinsan ay madalas ding makasalamuha ang mataas na mga tao sa Madrid. Madalas siya sa bahay na Conde del Campanario, Duque de la Torre, pagtataman ni Don Tiburcio. Itinatanong ni Linares kung saan maaaring matagpuan si Padre Damaso sapagkat may sulat siyang ihahatid dito. Maswerte kayo, Ginoong Linares. Narito ngayon sa San Diego si Padre Damaso. Mabuti pa'y siguro tignan na natin si Clarita. Pagkakuway hinarap ni Doña Victorina si Kapitan Tiago. Maswerte kayo, Don Santiago. Hindi basta may sakit lang ang tinitingnan ng asawa ko. Namimili siya ng ginagamot na Kastila kaya't magpasalamat kayo. Pinuntahan na nila si Maria Clara na noon ay nakahiga sa isang katring kamagong na tinahan ng mamahaling tela ng husi at pinya. Ang ulo ni Maria Clara ay may taling panyo na basa ng agwa kolonya at nakakumot ng puti sa katawan. Nasa tabi niya ang dalawang kaibigang babae na si Endeng na may hawak ng pumpon ng bulaklak. Pinulsuhan ni Don Tiburcio si Maria Clara at sinuri pati ang dila. May sakit ngunit magpapagaling. Nagreseta ng gamot si Don Tiburcio. Sa umaga, iliken at gatas, harabe de altea at 2 pildoras de kinaglosa. Samantala ay nagbigla si Linares pagkakita kay Maria Clara sapagkat noon lamang nakakita ng ganoong klaseng kagandahan. Ginoong Linares, dumating na si Padre Damaso. Wika ni Padre Salvi. Tila natauhan si Linares sa narinig. Nakita nito si Padre Damaso na halatang kagagaling lamang sa sakit dahil sa putlain at mabuhay kung maglakad. Payat at hindi nagaanong magsalita. Yun lamang, maraming salamat po.